Nakatayo si Don at Varmint habang nakatingin sa isa't isa. Nagsalita si Don na ipagpatuloy na nila ang kanilang laro. Si Chief Bang at ang kanyang kasama ay napasigaw muli sa takot at mabilis silang tumakas na humihingi ng tulong na iligtas silang dalawa sa lugar na iyon. Ang Varmint ay nagtataka kung sino ang tunay na zombie sa kanilang dalawa. Si Zombie at ang sundalo ay nanunood sa kanila. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas si Don pagkatapos ng genetic mutation, ngunit lahat ng buto nito ay nabasag at lahat ng kalamnan ay napunit. Bagamat maaari niyang gamitin ang genetic recombination, ang sakit ng pagiging dismember ay sobrang sakit. Nagsalita ang zombie na dahil hindi siya sumunod sa kanyang mga utos at hindi nanatili sa bahay, didisiplinahin niya ang maliit na Varmint. Hinarap ni Don ang maliit na Varmint at sinuntok niya ang mukha nito. Sinipa siya at pinalo ng armas niya, nabugbog niya ang maliit na Varmint. Nakadapa siya sa lupa, hindi siya tumigil sa pang-aapi sa maliit na Varmint. Ikinalulugod niyang itigil ang pananakit sa kanya at idineklara niyang sumusuko na siya. Aalis siya at babalik siya kaagad sa kanyang tahanan. Pinapanood sila nila zombie at mga siyentipiko. Napatigil sa pag-atake ang pulang buhok. Hindi niya alam na kalokohan lang ito ni Varmint. Palihim na inaatake siya ni Varmint at hindi siya makagalaw. Gulat na gulat sila sa nangyari. Tinanong ni Zombie kung bakit niya pinabayaan ang kanyang depensa at ipinahayag niya sa kanya na kapag napahinga niya ang kanyang pagbabantay, ang mga bagay ay babalik sa kanilang orihinal na estado. Nasasaktan siya at sinagot niya na hindi niya alam iyon. Ipinahayag sa kanya ng maliit na Varmint na lumalabas na uminom siya ng ilang mga stimulant ngunit ang mga epekto nito ay nawala. Pinag-iingat siya sa susunod na buhay. Tinanong niya din kung anong klaseng zombie siya habang tinatawanan siya, nipatikip na lang ng mukha si Zombie. Saka siya nagpatuloy sa pagtawa. Humihingi ng tulong ang dalawang pinuno na sumisigaw ng mommy at sinabing ayaw pa nilang mamatay. Napatigil sa pagtawa ang scientist nang makita niyang dumating ang isa pa. Sinusubukang iligtas sila ni Zombie. Ang scientist ay hindi nag-aalala dahil alam niya ang kanyang tauhan na zombie ay kakilakilabot ang lakas na walang katulad, at siya ay nag-cheer pa kay Varmint. Ang isang maliit na Varmint ay nakatingin sa zombie, at tinanong ni Zombie kung naaalala niya pa ba siya, habang ang tatlo ay takot na takot kay Varmint na iniisip nila na katapusan na nila. Ang siyentipiko ay nagtaka dahil ang Varmint ay huminto sa paggalaw. Sinabi sa kanya ni Zombie na sinabihan niya itong manatili sa bahay at humihingi ito ng paliwanag sa kanya. Naalala ni Varmint ang huling paghaharap nila ni Zombie. Noong nakaraan, tinawag niya itong mahina, napatanong si Don kung anong nayayari kay Varmint. Sinabi sa kanya ni Bang na hindi niya alam pero parang umihi siya sa pantalon. Sa takot ay napaihi si Varmint. Tinanong ng scientist kung ano ang kanyang ginagawa at ipinahayag niya sa kanya na atakihin siya. Nakatayo si Zombie at hindi nagsasalita si Varmint. Sumagi sa isip niya ang nangyari noong nakaraan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya at kung bakit siya natatakot kay Zombie. Hindi alam ng batang scientist na may naaalala si Varmint nang dahil mayroon siyang walang kamatayang katawan. Siya ay pinagputol-putol ni Zombie na ginawang sashimi at iniwan upang matuyo sa isang puno sa loob ng mahigit 100 taon. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya itong salakayin ngunit sinabi niya na ayaw niya itong labanan. Sinabi niya sa siyentipiko na kung gusto niyang salakayin siya ay dapat niyang labanan siya ng mag-isa. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Varmint at hindi sila nakapagsalita. Ito ang unang pagkakataon na nangyari sa kanya ang ganoong bagay. Tinanong niya kung paano niya natanggal ang kanyang kontrol. Sinabi sa kanya ni Faye sumuko na lang muna siya sa rutang iyon at kailangan niyang himinahon. May ilang mga tunog na maaaring nagmula sa isang helicopter. Ipinahayag niya na narito ang Pangulo. Tinanong ni Lanky sa spy kung sigurado siya na kung naroon sa baba ang kanyang pinuno na si Faye. Sinabi niya na oo at mayroong 6 na palapag at ang kabuoang lugar ay higit sa 11,000 square meters. Nagulat si President Lanky sa 11,000 square meters at tinanong ni Lanky kung gaano katagal nila hahanapin si Faye sa mapanganib na lugar na ito. Ang isa ay nakatayo habang hawak ang kanyang espada at ipinahayag niya na ang mga problema ay maaaring malutas gamit ang lakas. Sinusubukan ni Pangulong Lanky na pigilan siya, ngunit nagpatuloy pa din siya. Napasigaw ang si Lanky dahil sa pagiging walang ingat, inatake niya ang lugar na naging sanhi ng pagsabog. Nagkaroon ng pagsabog ang lungsod at nagsalita siya na hindi ba ito mas mabilis kaysa sumakay ng elevator.
Ninas sa kanya ang president na si Lanky at sinabi niya sa isa pang president na hindi nila ginagamit ang kanilang utak. Pagkatapos ay tinanong niya kung baka iyon ay isang bitag sa kung ano ang gagawin nila. Sinabi ng lalaki na sa harap ng ganap na kapangyarihan ang lahat ng mga bitag ay walang silbi. Paalis na siya at tumatalon na siya sa helicopter. Sinusuri ng mga sundalo ang lugar. Inutusan ang isang sundalo na magulat kay Chief Gang na walang tao sa lugar Area 1, at sa Area 2 ay nagutos din na mag-report kay Chief Chin. Nainis ang lalaki dahil nakatakas ang mga ito ngunit sinagot siya ni Chief Gang na linagyan niya ng harang ang lahat ng ruta sa loob at labas ng lungsod, mapalupa man, tubig o hangin ay hindi madaanan kahit isang lamok. Sa lugar kung saan maaraw, tinanong niya kung bakit kailangan nilang maghintay habang bumaba sila at huhulihin ang mga masasamang tao. Nagsalita siya na dahil kung magkatrabaho sila ay hindi sila matatalo ni numan. Sinubukan niyang pigilan si President Lanky na mayrita. Nagsalita si Lanky na isinusumpa ko sila, habang sa taas abala ang mga scientist sa pagpaplano at inutusan ni Faye na isakatuparan ang plano. Nakatayo ang lalaki sa harap ng notes na may nakasulat na ang Zombie King ay nasa loob. Nagtataka siya tungkol doon. Nakuha niya ang notes, binasa niya ang notes at may Zombie King sa loob. Ito ay lubhang mapanganib. Iniisip niya ang huling pangungusap, buksan ito kung lalaki ka. Inutusan niya ang sundalo na pasabugan ito para sa kanya. Nandito sila para manghuli ng mga tao. Hindi na kailangang kumuha ng anumang iba pang mga panganib. Hindi pa raw fall ito, pero inutusan ni Faye na isakatuparan ang pangalawang plano. Pinindot ni Faye ang red button. Tumunog ang alarm at sumabog ito, nagulat silang lahat at nakatayong pinagmasdan ito ni Chief Chin. Ito ang tinatawag naming bitag. Sinabi niya na ang laboratorio ay binuksan. Si Faye ay tumatawa nang ipahayag niya na oras na para salubungin ang bukang liwayway ng isang bagong dakilang species. Iniutos niya ang pagtapos sa lahat ng buhay ng tao kasama ang kanyang sarili. Sila ay nanunood kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pagsabog. Nagulat sila at tinanong niya kung yan na ba ang Zombie King. Nakita nila ang sanggol na zombie. Sinabihan niya ang kanyang kasama na mag-ingat. Hindi naman magiging problema kung sa simula pa lang ay mag-iingat sila sa kalaban. Naisip niya na di problema kapag mukha siya mahina at harmless na parang bata, at sinabi sa kanya ni Chief Gang na huwag maliitin ang baby zombie. Umatake siya sa zombie na tinatawag niyang Steel Blade Cleave, at biglang napunta sa kanyang ulo ang baby zombie. Si Chief Gang ay sumigaw na ang lahat ng miyembro ay dapat agad na umatras. Ang mga sundalo ay mabilis na tumakbo habang ang isang lalaki ay umaatake sa sanggol na zombie. Nahati ang baby zombie sa gitna at naging dalawa baby zombie ito. Hindi nila alam kung ano ang gagawin para matalo nila ito, at ang dalawang baby zombie ay bumalik sa pagiging isa. Habang nasa ibabaw ng gusali ang mga siyentipiko, sinabi ng batang siyentipiko na ang mga zombie ay pakawalan na nila at para magkagulo at sila'y makatakas, at sumang-ayon naman ang isa nilang kasamahan, at nagsimula na ang pag-atake ng zombie nang salakayin nila ang lungsod. Malayo pa lang natatanaw na nila ang sobrang daming mga zombie. Natakot ang isang lalaking kumakain ng puding at may planong siyang maglagay ng defensive line sa lugar. Ngunit sinabi ni President Lanky na hindi na kailangan iyon, ipaubaya na lang nila sa mga propesyonal ang trabahong ito. Sa isang kapanapanabot na eksena, ginamit niya ang kanyang espada para salakayin ang mga zombie. Mabilis na kumilos si President Lanky at sinipa niya ang mukha ng isang zombie. Habang ang ibang mga zombie ay lumilipad sa hangin, si President Lanky ay napakalakas, dahil kaya niyang atakihin ang lahat ng mga zombie ng mag-isa lang. Ang lalaking kumakain ng puding ay naniniwala na kayang ubusin ni President Lanky ang lahat na zombie. Ipinakita ni President Lanky ang kanyang mabilis na paggalaw, hinulag niya kanyang espada at tinungtungan ito. Nagulat ang lalaki na pati ang kanyang puding ay nahiwa. Namangha siya kay President Lanky, at sinabi ni Lanky na kung sa tingin nila ay makakatakas sila sa pamamagitan ng pagdudulot ng kaguluhan, mas mabuting mag-isip silang mabuti. Nagulat ang scientist dahil pinatay niya ang lahat ng zombie na pinakawalan niya. Idineklara niya na kung nasa kanya pa sana ang zombie na may chainsaw ay nahihirapan sila. Habang nagkalat ang mga zombie sa kalsada, may nanunood na mga lalaki habang nagpapanik ang mga zombie. Nagsuot sila ng maskara upang di sila mahawa sa zombie virus na nagpapabaliw sa kanila. Hawak niya ang litrato ng Nevermont at tinanong niya kung kilala niya ito,
pero nagalit ang zombie kaya itinapon niya ang papel na hawak ni Blackie. Natatakot siya na kung hindi nila maibabalik ang Varmin sa tamang panahon, paparusahan silang lahat ng hari. Sagot niya, huwag magpanik dahil tiyak na mahahanap din nila siya. Bumalik sa laboratorio ng mga zombie, habang nakatayo pa rin ang zombie sa gitna ng bilog. Nakatayo din ang dalawang lalaki nang tawagin sila ng baby zombie na gustong makipaglaro sa kanila. Inaasar niya yata sila. Inatake ni Chief Chin ang baby zombie. Habang umaatake si Chief Chin ay iniiwasan lang ito ng baby zombie. Sumigaw siya na huwag siyang takasan. Siya ay magpakalalaki at labanan siya ng maayos. Habang nakatayo sa harap niya ang zombie, tinanggal ng baby zombie ang kanyang pacifier sa bibig niya, at biglang naging babae ang baby zombie, na ikinagulat nila ito. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Nakaupo sa mesa ang babaeng zombie at nakatingin siya sa dalawang lalaki. Sinabihan sila ng babaeng zombie na lumapit sila sa kanya at makipaglaro sa kanya. Nagsalita si Chief Chin na puputol-putulin niya ito. Sinubukan niyang atakihin ang babaeng zombie, ngunit hinarang lang ng isang daliri ng babaeng zombie ang kanyang espada. Natarante siya kaya tinawag niya ang kasama niya at humingi ng tulong. Pero may nararamdaman pa si Chief Gang sa kabilang braso niya, kaya ginamit niya na lang ang kanyang full gear para mas lumakas pa siya. Ngunit di pa man siya nakahanda, nasipa na ng zombie ang mukha ni Chief Gang, sa sobrang lakas gumawa ito ng malakas na tunog. Nagtataka ang mga taong nasa labas, sa malalakas na tunog na iyon, at nakita nilang sumabog ang tuktok ng gusali. Sa lakas ng kanyang sipa ay tumalsik ito papunta sa harap nila Blackie. Tinanong ng isang malaking katawan at nakabalot ang ulo na zombie kung maaari niya itong tulungan. Sinagot siya ni Blackie na baka madamay sila sa gulo. Tinanong nila si Chief Chin na kung ano na nangyayari doon, nabugbog siya sa atake ng zombie kaya nahihirapan. Siyang magsalita, tinanong niya kung ano ang sinasabi niya at napatingin sila sa malayo. Nakita nila ang babaeng zombie na nakaupo sa ibabaw ng tulay. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod ay nagluluto sila ng inihaw na manok at sabay silang kumakain nito. At nagsalita si zombie na gustong-gusto niya ang mga itlog, at ang babaeng pula ang buhok ay nagtataka dahil nakakita na siya ng inihaw na manok at pato noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng barbecue na itlog. Samantala, ang isang lalaki ay iniabot niya sa zombie ang isang tasang tsaa. Tinikman ni zombie ang tsaa ngunit, medyo dry ito para sa kanya. Nagulat si Chief dahil hindi masyado nagustuhan ni zombie ang binigay niyang tsaa. Kaya ipinahayag niya na tumawag sa isang sasakyang panghimpapawid upang maghatid ng pinakamahusay na Shijing tea. At may narinig sila na malakas na tunog at tinanong ni Don na kung ano yun. Bumalik sa babaeng zombie, isang babaeng zombie ang nakatayo sa ibabaw ng tulay. Naghanda sila at naisip nila na iba ang hitsura ng babaeng zombie kumpara sa karaniwan nilang nakakalaban at maaaring magkaroon sila ng malaking problema dito. Iniutos ng isa sa kanya na tumawag ng backup at kailangan nilang magtulungan upang labanan ang babaeng zombie. Sumagot si Lanky na alam niya iyon. Habang ang babaeng zombie ay nakatayo lamang. Nagsalita si zombie na may mga pagsabog na nagmumula sa ilalim ng lupa ngunit, ang huli ay tumunog ng mas malapit, si zombie ay naglakad paalis at sinabi niyang pupunta siya at titingnan niya ito. Nang papasugod na sila sa babaeng zombie ay agad na binato ni Lanky ang babaeng zombie. Ngunit madaling umiwas ang babaeng zombie at sa pisngi lang siya tinamaan, habang dahan-daang lumalapit sila Lanky at Violet, umatake si Violet laban sa babaeng zombie. Kahit na umatake si Violet mula sa blind spot, ang babaeng zombie ay may mga advanced na mabilis na reflexes. Habang tinatawanan lang ng babaeng zombie ang mabagal na tugon ni Violet at sinipa siya sa mukha, ngunit hindi hinayaan ni Violet ang sarili na mahulog kaya sa halip ay sinipa niya din ang babaeng zombie sa mukha. Napakabilis ng sipa kaya namangha ang babaeng zombie sa kanya. Matagumpay na natama ni Violet ang babaeng zombie. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Violet ay hindi sapat para sa babaeng zombie. Agad na umatras si Violet para mag-isip ng panibagong depensa. Sumunod si Lanky para gamitin ang kanyang sandata laban sa babaeng zombie. Ngunit mula sa bawat solong lugar at anggulo, naiiwasan pa rin ng babaeng zombie ang lahat ng pag-atake. Nakita ng pinuno ang kaguluhang ginagawa ng babaeng zombie mula sa malayo.
Inaasahan niya na si Violet at Lanky ay maaaring magbigay ng kaunting oras sa kanya. 2 minuto lang ang kailangan niya. Habang inihahanda niya ang kanyang backup suit, habang ipinatawag niya ang suit, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng bakal. Nakita ng babaeng zombie ang pagbabagong anyo ng hepe na sa tingin niya ay mas kawili-wiling makipaglaban sa kanya. Natapos agad ang kanyang pagbabago. Tinawag niya ang kanyang pagbabago bilang bakal na puso, marka 1. Samantala, galit na galit si Violet sa tingin ng babaeng zombie sa kanila. Ang babaeng zombie ay nakatayo pa rin sa pagitan habang sinusubukan nina Lanky at Violet na atakihin ng sabay. Nainsulto silang dalawa dahil nanlamig lang sa kanila ang babaeng zombie. Sa kanilang pagtataka, biglang ipinakita ng babaeng zombie ang kanyang mahabang dila. Naiwang tulala sina Lanky at Violet. Pero ang totoo, nag-transform din ang babaeng zombie sa isang napakalaking buff form. Habang ang babaeng zombie ay humahampas sa lupa, si Lanky at Violet ay lumipad palayo sa lakas ng hampas ng babaeng zombie. Ang babaeng zombie ay naging isang higanteng, demonyong lalaki. Sinabi ng hepe sa zombie na lumapit sa kanya ang higanteng zombie. Samantala, kakaiba ang pakiramdam nina Violet at Lanky sa zombie na ginawa ni Professor Jamie. Maging si Violet ay masyadong tumahimik sa labis na lakas ng nilalang, hanggang sa halos magkapantay na ang higanteng zombie at ang hepe. Dahan-dahan silang lumalapit sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay nagdeklara ng isang labanan na may isang napakalakas na atake, at agad na ikinuyong ng dalawa ang kanilang kamao para bigyan ng malakas na atake ang isa't isa. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang lakas ay ayaw sumuko ng hepe, nagsalubong ang kanilang kamao sa isa't isa, na lumikha ito ng napakalaking pagsabog na nakaapekto rin kina Violet at Lanky. Nakita rin nina Zombie at Dawn ang pagsabog mula sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ng kanilang kontra-atake, lumitaw ang isang anino ng isang lalaki sa makapal na usok. Matapos ang kanilang banggaan, natalo ang hepe at nabutas maging ang ilang bahagi ng kanyang katawan, idineklara ng higanteng zombie ang pagkatalo ng kanyang kalaban. Pero kahit nanginginig sa sobrang sakit, ayaw pa rin ng hepe aminin ang kanyang pagkatalo. Natawa ang higanteng zombie na tila matatapos na ang kanilang laban dahil makikita na ng isa sa kanila ang pintuan ng impyerno.